Okay, so for today's video ay pag-uusapan naman po natin ang virtual work method applied on frames. So, parang parehas lang siya ng formula dun sa beam. Yun nga lang, ang sa beam kasi ay vertical displacement lang, no? Dito naman po ay merong horizontal at saka vertical displacement. So sa beam kasi wala tayong horizontal since siya po ay horizontal lang yung kanyang distance, no? So dito po ay meron tayong frame na meron tayong vertical at saka horizontal distance, or meron tayong column at saka at the same time meron tayong beam. So dito po, ang formula natin ng horizontal displacement ay kaparehas lang dun sa beam. Yun nga lang ay meron tayong i-apply na 1 unit load na horizontal force doon sa specific point. While the vertical displacement is kagaya lang rin doon sa deflection na downward or upward. Then for the rotation, meron naman po tayong i-apply na 1 unit couple. So halos parehas lang doon sa ating beam. So yan lang po yung kinaibahan niya. So for the frame, ang mas madalas na ginagamit na term ay displacement rather than using the word deflection, no? Pero parehas lang rin po yan. Ang displacement ay deflection pa rin po, no? So same lang po dun sa beam, yun nga lang may nadagdag tayong horizontal displacement, no? Then for the formula, isa-sum up lang rin po natin yung mga integral values nila. Okay? So to understand more that topic, dito naman po tayo sa example problem, no? So for this sample problem, so for the frame loaded as shown, determine the horizontal displacement at D, or the symbol is so delta sub dh. So ibig sabihin ng D, the displacement at D horizontal. Yun po yung ibig sabihin niyan. So again, para ma-compute natin yan, focus muna tayo dun sa tinatawag nating real beam, no? So this is the real beam. Tapos mamaya compute naman natin yung virtual beam. So focus muna natin ma-compute lahat ng reactions ng ating real beam. Tapos saka tayo mag-proceed sa virtual beam, no? So para ma-compute natin yung kanyang moment, so hindi natin pwedeng ma-compute yung mga moment kung hindi natin kukomputin muna yung kanyang reactions. So to compute for the reactions, so lagay tayo ng reactions dito. So meron tayong AX dito. Assume natin, so since merong to the right na force dyan, dapat may magre-resist na to the left. So this is AX and this is AY. Okay? Then this is DY. Okay, so compute natin yung reactions. So dito, for the computation of reactions, mas madaling ma-compute yung summation ng forces horizontal is equal to 0, no? So that the value of AX is 600 minus AX is equal to 0. Therefore, ang AX natin is 600. Ang unit na gamit ay Newton. So, Newton po ang gagamitin natin, no? So, that is 600 Newton. Okay, so then, next is, we take the moment at, summation ng moment naman po tayo sa ating point A. Mas madali sa point A, equals 0. So, that is 600 multiplied by 5, distance 5, tapos plus 900 multiplied by yung distance naman po na 2. Tapos meron tayo ditong 900 times 2, 600 times 5, puro clockwise. Then yung dy naman po ay counterclockwise, minus dy multiplied by 4 is equal to 0. So therefore yung dy natin dito ay mako-compute po natin. So ang value po ng dy ay 1,200. Okay.
Newton. Okay, then for the AY naman, summation of forces Y na lang tayo para mas mabilis. So AY plus DY is equal to minus 900 is equal to 0. So ang DY natin ay 1,200. So mas solve natin yung value ng AY. So for the value of AY, that is 300 Newton. Okay? So meron tayong AX, DY, tsaka yung ating A1. So lagyan na natin yung mga value na yan dito. So this is AY, AX, which is equal to 600 Newton. Tapos meron tayong AY, which is 300 Newton. Then meron tayong DY, which is 1,200. Okay, so magkakaroon lang tayo ng moment. Ilang segment kaya ang meron tayo? So from A to B, isang segment na po yan. So wala namang nag-apply na load dito. Like for example, may nag-apply ulit na concentrated load dito. So A, B, C, D, E. So, let's say this is F. So meron tayong first segment, tapos second segment na. So since wala naman pong load dito, isang segment lang po from A to B. So meaning, one segment from AB. So meron tayong segment for AB. Sulat ko dito yung mga segment ha. So meron tayong segment for AB, BE, tapos EC or CE. Depende kung ano yung gagawin natin mamaya. Tapos yung CD or DC. Pag sinabi natin EC, from E to C, no? Pwede rin namang CE. So, kumbaga, from C, reference natin, point C papunta kay E. Pwede rin CD, from point C to D, or DC, no? So, ayan po. Meron tayong apat na segment na i-compute. Okay? So, for the moment at AB, what is the value of moment at AB? So that is, mag-cut lang po tayo dito sa point AB. No? So, cut tayo dyan. Okay, the distance from this point up to that point doon ay distance x sub 1. No? Okay, this is x x sub 1. Sorry. So, dito na. So, x sub 1. Okay, so MAB is now equal to 600 x sub 1. So may magre-resist ditong moment force. So meron tayong MAB. So summation ng moment tayo dito sa cutting plane. So iko-kontra niya lang yung 600. So magiging positive 600 x1. Okay? Then the limit is from 0 to 5. Okay. So from segment BC naman, okay, kung segment BC, pwede tayong mag B to C. Okay? Pero ilan ba yung ating B to C? So sige nga, mag-cut tayo. B to E pala muna, BE. So BE, kung mag-B to E tayo, ganito ang cutting plane natin. No? Then this distance from this point up to that point is x2. Okay? Okay, pero bago natin makuha yan, yung ating value dyan, mayroon kasing magre-resist na moment dito sa point B. So, dapat makompute muna natin yung value ng moment dito sa point na to, sa B. So, ilan ba yung moment dito? So, 600 times 5, that is 600 times 5, that is 3,000. Okay, si 3,000 Newton. So, ito yung ating 3,000 Newton.
ito, 3,000 Newton. That is the moment doon sa AB. So pagka magmo-moment naman tayo dito sa from point, pagka ita-transfer natin yung load dyan dito sa B to E, so since this is a counterclockwise direction, magiging opposite na po dito, no? So yung ating 3,000 naman ngayon ay dito na mapupunta. Okay. So 3,000. Ito na ngayon yung 3,000. Pag ipapasa natin dun sa B to E. So kumbaga parang ganito yan, no? Meron tayong joints dyan. Ang naging moment dito ay 3,000. Okay. So 3,000 sa point na yan. Then kung magkakat tayo ng napakaliit na value, so magkakaroon dito ng clockwise direction na 3,000 din. Okay? So ganyan po yung mangyayari. So for the moment ng BE, so that is 3,000 times distance, yung distance na x2. Okay? So 3,000 mula, moment na pala to, wala na siyang distance x2. So 3,000, and at the same time meron po tayong magiging vertical force dito. So kung ito ay 300 Newton, pagdating dito ay meron siyang, so ganito kasi yan. So meron tayong 3,000 Newton dito na force, 300, sorry. So pagka ihiwalay natin yung ating frame, so ang mangyayari ay magiging summation of forces vertical, magkakaroon ng 300 Newton din dito. So yung ating 600 dito, 600. Tapos pagka magsa-summation of forces tayo dito, magkakaroon rin ng 600 dito. So pagka transfer natin dito yan sa segment, ito ay AB, ito ay B, tapos papunta sa C. So magkakaroon yan ng horizontal force dito na 600. Tapos meron tayong 300 yan. Pag pinasa natin yan dito, magiging upward lang rin, no? Okay? So magiging 600 dito, magkakaroon ng 600. So meaning meron rin po tayong reaction dito na 600. Or yung ating, or kung gusto nyo, pwede rin naman na hindi nyo na i-cut. Mag-moment ka na lang dito sa mismong BE. So di ba magiging 300 times 5, kahit wag na to, no? So 300 times 5, 300 times 5 magiging 600 times 5 magiging 3,000 lang rin, no? Mas madali yun yung ganun. Pwede, dalawa kasi yung paraan, pwedeng i-cut mo tapos magpapasa ng load ng ganyan, no? Ngayon pwede rin namang diretso na 300 times 600 times 5. Tapos ayan yung 3,000 kanina, no? Tapos meron tayong 300 times x. Ayan, yun yung 300. 300 to dapat pala yung sinabi ko kanina. Okay, so downward. So 300 times x. So plus 300 multiply by x distance. Ano yung x distance na to? That is x sub 2. Okay, so that is, yan yung MBE na 600 times 5 is 3,000 plus 300 x2. Okay, so this is from 0 to 2. Okay, so next is moment naman sa CE. Siguro mas madali kay CE. Dito na lang tayo mag-cut kay CE.
moment kay CE, distance from this point up to that point is x sub 3. Okay? So, moment tayo dyan. So, may magre-resist ditong moment na yan. So, wag na natin gamitin itong 300 dito. Tanggalin ko lang. So, for moment CE, so that is 1,200 multiplied by, so dito na tayo mag-moment. So 1,200. So again, kayo may decision na pwedeng ang i-consider nyo yung left portion, hindi yung right portion. Kung yung left portion yung to-consider nyo, yung moment nyo itong 900. No? Pero para sa akin, mas madali kapag kay CE na kasi iisa lang yung load na imo-moment natin, yung 1,200 lang. So 1,200 multiplied by x3. So distance is from 0 to 2. Okay? So that is moment CE. Then we also have here the moment sa DC. Okay, mas madaling mag-moment dito sa DC. Kaya dito na lang tayo mag-moment. So dito, yan. So meron tayong magiging moment dito na ito yung direction. So ito yung moment sa DC. And kung mapapansin nyo, wala namang vertical, wala namang magiging moment since ito ay parallel dun sa kanyang longitudinal axis. So ang MDC natin ay equivalent lang rin sa 0. Okay? And that limit is from 0 to 3. Okay? So that is the real beam. Since ang tinatanong ay horizontal deflection, so ang gagawin lang po natin ay tanggalin natin lahat ng mga load doon sa kanyang real beam. Tanggalin natin lahat ng load. Yung 600 Newton tanggalin, yung 900 Newton tanggalin. Tapos ang mangyayari ngayon, dahil horizontal deflection ang tinatanong, sa problem, horizontal deflection sa D. So dahil may roller to, magkakaroon niya ng deflection yan or displacement, no? So this is point A, B, C, D. Tapos nandito yung E, 2 meters. Okay, so tanggal lahat ng load, Ayan, tinanggal natin lahat ng load. Ang tanging load na ititira lang natin ay yung horizontal force. So this is 3 meters. Okay, so sabi niya, horizontal displacement sa D. So mag-apply tayo ngayon ng horizontal deflection. So dahil 600 Newton to the right, yung force dyan, ay assume na natin to the right din yung magiging deflection niya. So horizontal distance to. Okay, so this is 1 kilonewton or 1 newton. Since newton ang gamit niya, 1 newton load, no? Okay, so that is the unit load. Okay, so kung paano tayo nag-cut kanina, ganun din yung cutting plane natin dito. Okay, so from AB, from BE, from CE, then from DE. Okay? DC, I mean. Okay, so from that, so meron tayo ditong moment sa AB. Ito ay para sa horizontal displacement at D, or that is delta DH. Okay? So, from AB, moment sa AB natin is equal to, so, computein muna natin yung reaction pala. So, kung meron tayong 1 Newton dyan, meron ding magiging
1 Newton dito. Okay? So kung ito ay papunta sa right, ito naman dapat ay papunta sa left. Then for the reaction naman ng vertical, so sabihin natin this is AY. So to compute for the reaction, that is AY. Saan tayo mag-moment? Sa D. Sorry. May nag-apply na load dito na 1 Newton. Okay? So meron tayong magiging reaction dito. So pag mag-moment tayo sa point B, sige. This is not the reaction yung 1 Newton. Baka mapagkamalan yung reaction niya na horizontal. Walang horizontal reaction. Naglagay lang tayo ng 1 Newton dyan. So summation ng moment sa A is equal to 0. And sa D tayo mag-moment. Ito may vertical force to. No? Mamaya na natin compute. So summation ng moment sa D is equal to 0. That is AY multiplied by, ilan po yung distance na to? So 4 meters yan. So times 4. AY times 4. Tapos yung ating 1 Newton, so clockwise positive. So plus 1 Newton. Ilan yung distance dito? Kung ito ay 5, ito ay 3. So ang distance ng difference nila ay 2. So yan lang po ba? Yes, dalawang loads lang. Pagka nag-moment tayo dito, yung ating 1 Newton at saka yung AY lang ang mag-resist. So is equal to 0. So magiging AY is negative 0.5 or negative 1/2. So meaning ito po dapat ay downward. So tanggalin na natin yung negative, itama na natin dito 0.5 Newton na po yung value nito, no? Okay. So kung gusto niyo namang ma-compute yung kanyang reaction dito, summation of forces vertical tayo, may 0.5 Newton tayo makukuha dyan, no? So itong reactions po ay burahin ko na lang, no? Since refresh na lang naman yung pag-compute ng reaction. So meron tayong 0.5 Newton, 1 Newton, and 0.5 Newton dyan. At saka yung 1 Newton na in-apply natin doon sa virtual work, no? Okay. So for moment ng AB, ito yun. So magkakaroon ng moment po dito, MAB. So what is the value of MAB? MAB is equal to, so magiging 1 times distance nito. The distance from this point up to that point is x1. So 1 times x1, or that is simply x1 na lang. Okay, so that is x1. So that is from 0 to 5. Okay? So that is the moment equation para sa horizontal. Okay, then for the moment, so that ang nangyari dito, AB is 1 times x1. Then naging x1 na lang. Then this is the equation for the moment at AB. So moment BE naman is equal to so meron tayong 1. So 1 times 5. So meron ditong moment. So 1 times 5. Tapos meron tayong 0 minus 0.5 times distance na, ano ba yung distance dito? x2. Okay? So this is distance x2. Okay, so BE now, moment BE is now equal to 5 minus 0.5 x2, where the limit is from 0 to 2. Okay? Tapos, sa CE naman, moment sa CE, so that is
distance 1 times 3, 1 times 3, tapos itong 0.5. So meron tayong moment dito na ganyan, no? So magiging 1 times 3 positive, tapos 0.5 plus 0.5 multiply by distance. Ang distance na perpendicular sa kanya ay itong distance na to, which is distance x3. Okay, 1 times 3 minus 0.5 times x3. Okay, so therefore ang MCE natin ay equivalent lang po sa 3 plus 0.5 x3. Then the limit is from 0 to 2. Okay. So this is now the equation for the MCE. Then for the moment naman po sa CD, sige po, moment sa CD is may magiging moment naman po dito na clockwise, no? So, clockwise direction. So for the MCD, that is 1. So yung 0.5 wala na yung magiging moment. So that is 1 times itong distance na to ay x3. So this is 1 times distance x3. Okay? So that value is now equal to x3. MCD is x3. That is from 0 to 3. Yung ating magiging limit. So yan na po yung mga value na makocompute natin ng mga virtual at saka versus the real beam. So to compute for the deflection or yung horizontal displacement, so the horizontal displacement at B, or that is rotation dH, displacement dH is equal to yung ating 600x integral of 600x1 dx1 to, no? So dahil x1 yan, dx1, then the limit, tapos kulang pa pala yung sa ating virtual, so that is x1 multiply by x1, so dx. So this is from 0 to 5. Okay. So para tipid sa space, ang gawin na lang natin na 600x1, gawin na lang natin itong 600x1 squared, no? Okay, so plus, may dx tayo dito. So pag sa calcul nyo, baka mamaya maghanap pa kayo ng x sub 1. So x lang yan, no? Pag sa calcul, dx1 plus, yung para naman po sa BE, meron tayo ditong 3,000 plus 300x2. Multiply dun sa BE naman po ng virtual, which is 5 minus 0.5x2 dx2. Okay? Then the limit is from 0 to 2. Okay? Then plus. The integral ng pangatlo naman po, 1,200 x3. Tapos multiply by itong pangatlo. So, multiply by 3 plus 0.5 x3 dx3. Then the limit is from 0 to 2 kasi yun yung limit niya. Then from C to D is plus the integral ng C to D, DC. Sorry, DC to. Ang reference ID papunta sa C. So, ang reference ID papunta sa C, kaya siya DC. So, 0 plus, 0 multiply by x3. Tapos, x, it should be x4 na to. x4.
Ito po yung X4. So this is X4. The X4. Then the limit is from 0 to 3. Okay? So, i-post lang natin saglit, no? Kasi kukomputin natin sa calculator kung ilan yung value nito para hindi masyadong maksya sa oras. Okay? So, ang lumabas pong value ay 63,400. So, dito ko na lang sulat. So, that is 63,400. Ang unit po ay Newton meter cube over EI. Or that is just the same as 63.4 kilonewton. Kung yung newton ay ko-convert nyo sa kilonewton, so di-divide nyo lang sa 1,000. Kaya magiging 63.4 kilonewton cubic meter over EI. So either of the two is your answer. Either sa dalawa, yung maging sagot nyo ay tama po. No? So ito po yung sagot sa horizontal displacement at point D. So yun lang po. Thank you sa pakikinig. So I hope you learn from this video tutorial. So see you sa mga susunod pa na video tutorials. Thank you po.